Naku po mga kababayan, Maharlika at Saldico nagkausap daw mga kababayan at tinawag daw na sinungaling itong si Boying Rimulya mga kababayan. Tinawag na sinungaling ni Maharlika. Hala ka. Kasi wala naman daw sa Portugal itong si Saldico at wala daw sa Paris. So, panoorin natin mga kababayan itong isiniwalat ni Marlica. Ano nga bang pinag-usapan nila? Eto na. Sa akin, i-share ko to sa inyo. Ang sabi sa akin ni Zaldi ko, sa panaginip ko, sabi niya, Marlica, sabihin mo kay Inday Sara, okay, na kailangan pigilan niya ang kabangagan, ang pagigipit ng mga bangag. Dahil hindi siya pauupuin kahit sa 2028. Hala ka mga kababayan, hindi daw papaupuin si BBM. Ito daw yung sabi ni Saldico, no? Kailangan daw mapigilan. Pag Totoo kaya ito? nag-survive si Bangag sa 2028, sabi ni Zaldi ko sa panaginip ko, malabong matatanggal natin siya. Kasi yun talaga ang plano nila ni Romualdez. At sa panaginip ko, sinabi ni Zaldi ko, right? Kaya sa panaginip ko, ang sabi ko kay Zaldi ko, nasan ka? Nasa Portugal ka ba? Hindi, wala ako doon, Miss Maharlika. Nasa Paris ka ba? Wala rin ako doon. Kaya doon sa panaginip ko, sinabi niya na wala siya sa Europa. Talaga yung panaginip ko, pumapasok talaga silang lahat. Okay? Hindi, pero seryoso ako. You have to take this seriously. Alam niyo naman, lahat ng mga pinasabog natin dito ay naging totoo. So sa panaginip ko, even yung ibang pinasabog natin, galing yun sa panaginip. Yung talagang pasimuno, okay? Yung pasimuno para kidnapin si Pangulong Duterte. Talagang si Bangag, si Romualdez, yung pamilya niyan ang nagplano. Kasi tama talaga yung sinabi ko sa inyo na tatanggalin ang mga Duterte sa political spectrum. Kaya makinig kayo, Inday Sara. Ito, panaginip ko to, Day, ha? Makinig kayo sa lahat ng nagmamahal sa bayan. Magiging Marcos 2.0. Kaya pala dito sa Los Angeles, meron ko inatinanong bangag-bangag pa ako, no? Mga bangag supporter pa ako. Dito lang mga naging kaibigan ko. Pero syempre, buisit na sila sa akin ngayon dahil nga minumura ko na yung putang inang botomesa na si Bangag Jr. Kaya pala, kung babalikan nyo yung aking mga pictures nung nakaraan, although tinake down na ng mga bagag yung Maharlika na may add to Facebook na more than 1 million subscribers. So, ang nangyari doon, ang kanilang karatula, Marcos 2.0. Hindi ko na-realize siya noon. Akala ko lang Marcos 2.0 as president. Pero ang plano nila, sabi ni Zaldi ko sa panaginip ko, Marcos 2.0. Sabi sa akin, Marlica, you have to tell to your viewers na Marcos 2.0 is hindi sila aalis sa pwesto. Tagayahin nila ang tatay nila, i-impeach Inday Sara, itatry pa rin nila, then babaguhin pa rin nila, magta-charter change pa rin sila bago mag-20. Yan ang sabi ng panaginip ko. Kaya Yan daw yung sabi ng panaginip ni Marlica. Pero palagay ko mga kababayan, parang totoo to. Dinadaan niya lang sa panaginip. Kasi yung mga ibang isiniwalat nito, totoo eh. Nagkatotoo mga kababayan. No? Yung may may puting asam sa Malacanang. 'Di ba? Lumalabas na ngayon yung mga baho-baho eh. 'Di ba mga kababayan? So mag-comment po kayo kung naniniwala pa rin kayo kay Marlica. kayong mga abogado, kayong magagaling, kayong may power, kayong may pera, na ngayon pa lang, okay? Kailangan ninyong lumabas at magsabi kung ano talaga ang stand nyo. There's no time for you guys na maglaro-laro. Kaya nga, di ba, sabi ko, Senator Bongo, sabi din sa panaginip ko, tutugisin ka. Di ba, si Senator Bato, tinutugis sila. Ikaw, Senator Bongo. Lahat tayo, di ba, si Kiko Barzaga. Di ba, lahat tayo. Ang number 1 nila, ako ang tinugis dahil ako yung mouthpiece ng taong bayan. Ako yung tagangak-ngak ng mga panaginip at ng mga sinasabi ng puting ahas. Di ba? So, kailangan yung kumilos. Hindi ako nagbibiro dito. Hindi ko isasangkalan ng alindog ko kahit sa panaginip ko kung hindi magiging totoo itong mga panaginip ko. Imagine mo, sabi ko nga, si Saldi ko po, kinasuhan ako.
Pero hindi ako nagalit yan. Hindi ako nagalit sa kanya personal kasi sabi ko, di ko naman siya kilala eh. Ang kinagagalit ko lang sa kanya noon na yung mga illegal na ginagawa niya, which is, yun nga, nakipagsabuatan siya kay Bangag. But since nagsalita na siya, okay, then kailangan magsalita na siya ng tuloy-tuloy na. Ako, actually, to be honest with you, doon sa panaginip ko, kasi sinabi ko kay Saldi ko, naawa ako sa kanya. Mali eh. Mali kasi yung pinasok niya eh. May mga anak kasi siya eh. Siyempre, nanay din ako. Halos kaedad ko yung asawa niya. Okay? Magkaedad kami nung kanyang asawa. Di ba? So, doon sa panaginip ko, sinabi ko, naawa ako sa inyo. Hindi ako nagagalit sa inyo kahit kinasuhan ninyo ko, ganyan-ganyan. Pero naawa ako doon sa mga bata kasi wala silang peace of mind. At least ako may peace of mind ako mga pakungkalangga. Kasi I can go anywhere. Pwede ko mag-shopping, mag-enjoy, mag-coffee, mag-party, mag-swimming, kung saan na gusto ko, di ba? Pero look at Zaldi ko. Kaya sinabi ko yun sa kanya, sa panaginip ko. Nasi ko naawa ako sa iyo kasi nagkamali ka ng inaniban. Pero hindi ko rin siya masisisi kasi hawak ka sa liig. Di ba? Marahil kung si Zaldi ko ay hindi pumayag sa mga gusto ng mga bangag, ay baka sinira na siya noon pa. So, kumbaga hostage siya, wala siyang choice. Di ba? So, yun lang ang sinasabi ko. Nanaawa ako kasi sa kanya kasi may mga anak siya. Mas bata pa sa kanya yung mga anak. Ako, malalaki na yung anak ko eh. Ang mga anak ko, pag nababasa yung mga sinasabi sa akin, they know na yun ay mga kadyutahan lang, kasinungalingan lang. Kasi wala naman kaming perang mali-maleta. Okay? So, yun yung pagkakaiba ko kay Zaldi ko. Kaya, sana, sa panaginip ko uli, kakausapin ko siya na you have to straighten up your life, especially sa mga anak mo. Diba? Tama yung ginawa niya. Okay? Tama yung ginawa niya. Sinabi niya na ang magnanakaw ay si Marcos Jr., ang magnanakaw ay si Sandro Marcos, yung insertions, maleta, alam nyo na yan. Di ba? Itodo niya ng lahat at i-redeem niya yung sarili niya. Yeah? Kung ano man yung nakuha niya, isoli niya. Sabi ko nga, panatilihin niya na lang kung anong meron siya. But again, hindi siya magiging absuelto dito. Kaya sa susunod kong panaginip, Saldi ko, okay, makipag-cooperate ka na lang. Not sa mga bangag, okay? I challenge you. Mag-VPN ka, mag-interview tayo. Ibuhos mo lahat. Sabi ko, wala akong galit sa'yo na eh. Di ba? Wala na akong galit doon sa ginawa mo kasi, kumbaga na-redeem mo na nung in-expose mo ang mga bangag. So, hindi ikaw ang pinaka-utak ng pagnanakaw, kundi ikaw ay ginamit nila. At para kang trapo, para kang basahan na after kanilang napakinabangan, tinapon ka na. Okay? Sabi ni Rukit, nagari-arian na sila sa Pilipinas kasali na ang mga Rimulya. Sinabi din yan ni Saldi ko sa akin sa panaginip ko. Sinabi ni Saldi ko na pinangako daw ni Rimulya, yung dalawang Rimulya na yan, na ilagay siya ni Bangag dyan sa ombudsman at tatapusin niya si Inday Sara. Illegal man yan, ano magawin yan, tatapusin si Inday. Di ba sinabi ko na yan sa inyo? Pero sinabi yan ni Saldi ko, kinonfirm yan ni Saldi ko sa akin sa panaginip ko. Sabi ko, padasal niyo, managinip ulit tayo. Di ba? Nilimas na nila ang pera ng bayan. Sino po protektahan ko? Yung friend ko, tinanong ako, Marlica, loko-loko din to kaibigan ko. Pangyari, may nalulunod na bangka. Okay? Sabi nga, may nalulunod na bangka, tapos, ang nakasakay, si Lisa Tanas at si Amy Marcos. Sinong ililigtas mo? Punyeta, sabi ko naman, dahil mo naman pwedeng tanong, yan pa. Sabi niya, sinong ililigtas mo? Mamimili ka lang ng isa. Sabi ko, ilulubog ko silang dalawa. Sabi ko, ilulubog ko yung dalawang Judas. Tapos sabi niya, kung si Saldi ko at saka si Bangag. Sabi niya, kung si Saldi ko na nalulunod at si Bangag, kasi kinasuhan ka ni Saldi ko. Sabi niya, si Bangag, hindi ka kinasuhan pero gumamit ng proxy, sinong ililigtas mo? Sabi ko, ililigtas ko si Saldi ko. Okay? Ililigtas ko si Saldi ko, ilulubog natin si Bangag. Kasi yung kaso ko kay Saldi ko, hinaharap ko naman yan eh. Okay? No, ililigtas ko si Saldi ko. Pag si Bangag, tsaka si Saldi ko, ililigtas ko siya. Bakit? Marami pa siyang pwedeng i-release. Di ba? Marami pa siyang pwedeng i-release. Katulad ng ginagawa dyan sa mga mag-asawang Diskaya. Tatanungin niyo ako, sinong ililigtas ko? Si Diskaya mag-asawa o yung mga hayop dyan sa Kongreso? Ililigtas ko yung Diskaya kasi hindi sila yung pinakamagnanakaw eh. Di ba? Ang ilulubog natin, katulad niya yan, si Garjola, di ba? Sino pa yung mga dyan? Momo, lahat yung mga in-expose ko sa inyo. Sabi ni Maria, huwag ka mabangungot, ma'am.
Si Trillanes talaga kasabwat ni Bangag. Okay? Senator Bato, Senator Bongo, yan si Trillanes talaga ang kasabwat ni Marcos Jr. At yan ang alamin nyo, na si Trillanes ay mayroong ginagamit, okay, na pass. Di ba? Meron yan. Sinabi doon sa panaginip ko, mga kababayan. Ito okay? Panaginip to okay? Panaginip. Sinabi doon sa panaginip ko na si Trillanes ay may papers parang envoy. Katulad ng ginawa kay, sino yon? Si Michael Ma. Di ba? Si Michael Ma, special envoy to China, pero walang black and white. Si Trillanes, pag nagta-travel, ayon sa panaginip ko, ay binibigyan ng may hawak siyang papeles, I don't know, envoy ba yun? Na parang part siya ng government, pero undeclared. Para magawa niya yung inuutos ni Lisa Tanas at ni Bangag. Okay? Di ba? So yan. So yan ang alamin ninyo, mga abogado dyan. Hanapin nyo yan. Tignan ninyo yung mga travel history ni Trillanes kasi yan yung sinasabi sa panaginip ko Yung mga puting ahas ko, di ba? Pumapasok na sa panaginip ko. At by the way, sinabi pala ni Zaldico sa akin, sa panaginip ko, tapos yung panaginip namin para kaming nasa Thailand yung location. Malay mo, nandun si Zaldico. Pero wala siya sa Europa. Wala sa dyan. Okay? Wala sa dyan sa Portugal. Sa panaginip ko, malay mo. Diba? Sabi ko sa'yo, alam ko actually kung nasan si Zaldico. Pero hindi ko sasabihin. Diba? May Intel Fund, yung mga jutang genimes na yan. Bakit hindi bakit speculation lang ang ginagawa ni Remulla? Bakit? Ngayon, makinig kayo, kaya mag-abang kayo dito sa mga susunod na panaginip ko kasi sabi ko kay Zaldico doon sa panaginip ko, lagi kang pumasok sa panaginip ko para mahaba-haba yung tulog ko. Kaya sabi ko nga, wala siya doon, wala siya sa Portugal. Yung mga nagpa-interview doon sa bilyonaryo, yung chismosa doon, huwag kayo magpapaniwala doon. Okay? Parang may inggit lang yun, parang marites lang yun, napanood ko yung babae doon. Wala po si Zaldico sa Portugal, wala siya sa Europe. Gusto niya ba sabihin ko kung nasaan? Isolin nyo muna yung mga maleta, mga bangag, ibigay nyo sa taong bayan. Sasabihin ko sa inyo kung nasaan. Malay nyo. Pero hindi ko sasabihin yun. Over my alindog. Ngayon pa na pumapasok na si Zaldico sa panaginip ko. Ayun, mga kababayan, mag-comment po kayo anong pahayag nyo dito sa sinabi ni Maharlika, na nag-usap daw sila ni Zaldico sa kanyang panaginip. So, sinabi niya din na wala daw sa Portugal at sa Paris si Zaldico at nasa ibang bansa daw. So, palagay ko mga kababayan, totoo to Baka nagkita nga tong dalawa. So, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po na ating channel. Maraming salamat po.